Magandang umaga mga kamamshi. Yung nag-video nga pala sa akin si Sean. So, hindi muna makakasama si Sean kasi sabi niya kay Baby Scott kaninang umaga nung pagkagising namin. Sabi niya na, "Baby, hindi muna ako makakasama kasi may pasok si Kuya. Baka kasi may assignment kami kaya bawal mag-absent." O di ba guys, ang bait-bait talaga ng Kuya Sean namin. Dito nga pala kami mag-aabang ng bus kay Lola kasi dito dadaan yung bus sa kanila. Nasa likod kasi yung bahay namin. Hindi nga nagtagal yung pag-aantay namin at tumaan na yung bus. So, sumakay na kami kaagad. Si Nanay nga pala yung kasama ko guys. Siya naman palagi talaga yung kasama ko pag wala yung asawa ko. Siya talaga yung kaagapay ko sa buhay sa lahat ng bagay. Kailangan ko nga pala pumunta ng Tacloban guys kasi nga pupunta ako ng SSS para sa aking maternity benefits kasi hindi ako makapagpasa sa online. Merong problema, hindi ko alam. So kailangan ko talaga pumunta ng opisina nila. At buti na lang guys, ang bait-bait din ni Baby Scott namin. O hindi rin siya umiyak sa biyahe, tulog lang siya ng tulog. Nasa San Juanico Bridge na nga pala kami guys. So malapit na kaming dumating sa Tacloban City. Maganda naman yung panahon. Thank you Lord kasi may dala kaming baby. Pagkababa nga namin ng bus, sumakay na kaagad kami ng tricycle para dire-diretso na kami ng punta doon sa SSS. Nagsisiliparan na nga yung buhok namin guys. Alam nyo naman, mahangin sa labas. Kailangan ko nga pala dalhin si baby kahit saan ako pumunta kasi sa akin nga lang siya dumededi. Pinagdadasal ko nga na sana lahat ng mga kausap po sa SSS is mababait po silang lahat. Ang bilis ko nga palang natapos mag-asikaso ng papel at ang babait pa ng mga nakausap ko. So thank you Lord talaga. Dininig mo talaga yung panalangin ko bago ako pumasok ng SSS. Pagkatapos nga pala namin sa SSS, dumiretso na kami ng Greenwich sa SM Save More at nang makapag-lunch na kami ni Nanay. Kasi nga lunchtime na, so nakakagutom na guys. Kailangan na namin kumain. Ayan nga pala yung in-order ko guys. Nag-crave kasi ako niyan, kaya sa Greenwich kami kumain. So, ayan, mag-date muna kami ni Nanay. Dito ko na nga rin dinala si Nanay kasi minsan lang din naman si Nanay pumunta ng Tacloban. Kaya susulitin na lang namin ni Nanay yung pag-date namin dito sa Tacloban. Kagigising nga lang ni Baby Scott at saka katatapos niya lang din mag-daddy sa akin. Mula nung umalis kami sa bahay hanggang dito o nakapag-lunch na kami, kagigising niya lang guys. Kanina ginigising ko siya sa bus para padedehin, hindi talaga siya gumising. Ang sarap-sarap talaga ng tulog niya. First gala nga pala yan ni Baby Scott ngayon. So hindi siya nagpasaway, ang bait-bait niya. Baka siguro natatakot siya, hindi ko na siya dalhin sa susunod na alis ko guys. Pupunta nga muna kami sa mga bilihan ng cellphone. Titingin-tingin lang naman kami at mag-i-inquire kung kaya sa budget ni Nanay. Malapit na kasi mag-give up yung phone niya guys. So, titingin-tingin muna kami. Katulog din naman ulit si Baby Scott kasi nga alamig sa mall. So, ang sarap-sarap na naman ng tulog niya guys. Habang kami ni Nanay ay nag-iikot-ikot lang muna. Meron pa namang time para mag-ikot-ikot at saka malamig din dito. Mamaya-maya pa naman yung sasakyan naming bus pauwi ng Samar. Kaya, ikot-ikot lang muna kami guys. Katatapos nga lang namin mag-inquire ng phone ni Nanay guys. So, sabi ni Nanay babalik na lang daw siya next time. Kailangan daw muna ni Nanay mag-ipon-ipon ng masinsinan kasi na-shock siya sa mga presyo ng mga cellphone doon sa inquire namin guys. Nandito na nga pala kami sa may grocery store. So ayan guys, bili lang kami ng onti lang naman yung bibilhin namin kasi budget din pag by time. Hindi rin ako ng paborito kong salad sa SM guys. Tig-isa kami ni Nanay para pag nandun na kami sa bus, yun yung kakainin namin for snacks. Tapos na nga pala kami nakapag-grocery ng konti lang naman guys. So, nandito na kami ngayon sa bus. Mga 30 minutes lang naman yung inantay namin sa bus guys bago dumating yung bus na sasakyan namin. Pinalitan na nga namin yung damit ni Baby kasi nga sa sobrang init sa terminal, malapit nang mag-wild si Baby Scott guys. Sira din kasi yung aircon ng bus sa sinasakyan namin guys, kaya kailangan namin palitan ng damit si Baby. So mamaya ulit guys, pauwi na nga pala kami ng Samar. Nasa bahay na nga pala kami guys, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nga medyo na-busy ako kay Baby. Nagluluto na nga pala si Nanay para sa hapunan naming mamaya guys. So ayan, nagluto siya ng pinakpit. Ito kasi yung paborito ng mga bata. Masarap kasi yung pagkakaluto ni Nanay ng pinakbit niya guys. Ewan ko kung ano yung sikreto niya. Sobrang sarap naman talaga magluto ni Nanay kahit anong putahe pa yan guys. So idol na idol ko talaga yan si Nanay pagdating sa mga lutuin. Yun nga ang kinaiinis ko guys, bakit hindi ko namana yung pagiging masarap niyang magluto. Kaya pinapangarap ko talaga magkaroon ng karinderya kahit maliit lang. Tapos si Nanay yung magluluto. Hanggang pangarap lang muna tayo ngayon guys. Hindi naman masamang mangarap basta tayo ay magsusumikap. Malapit na nga maluto yung gulay na niluluto ni Nanay guys. So ayan, naghuhugas na naman siya ng isda. Nakabili nga pala sila ng isda para ipaksiw daw ni Nanay. Masarap din kasi yung paksiw guys, partner sa gulay, o diba? Kumakain din naman kasi yung mga bata ng paksiw, basta masarap lang yung pagkaluto ng paksiw at saka masarap yung sabaw. Maraming salamat nga pala sa inyong panonood guys. Please huwag kalimutan i-follow yung page ko guys, Kitalig Family Vlog.